Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 20 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo or contact me sa same lang. Man din ang aking Facebook, sa Messenger. Kung ano yung dito, ano rin yung picture, yun din. General reading tayo, cards, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan mo ang iyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi negative yun. It's a warning para magkaroon kayo ng idea, awareness, change of action pala, change of decision, and mga pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo na positive reading lang, pasensya na kasi baka hindi mo magustuhan yung reading ko. Pero, nasa inyo pa rin. Try to analyze yung ano natin, kasi makakatulong talaga ito sa inyo para magkaroon kayo ng positive outcome dahil sa nakakarinig lang kayo ng mga positive kasi hindi nyo alam kung ano yung outcome nun, di ba? Pero nasa inyo pa rin yan. It's your decision. It's your choice. Okay? Okay. Dito sa situation mo, is you try to make it balance any situation into your life na hando naman din yung point na may mga bagay ka na gusto mong panindigan. You want to create something into your life. There's a planning ako na nakikita sa'yo. Hando yung pagpupursige at pagtsatsaga sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo. Pero, alam mo yung nai-stress ka rin o mga inaalala mo, no? Nagkakaroon mga worrying situation, stress, anxiety, depression. You want to make it stability, yung bagay na yun. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa mga anak mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa mga, kung saang aspeto ng buhay mo yan, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then nakikita ko rin sa'yo dito is, there's a person na may boundary pagdating sa'yo. Isa o dalawa itong tao na to, no? Pero meron din ako nakikita. Pwede mas bata to sa'yo or maybe same age kayo, maybe ganun doon sa point na yun. Sa point na yun. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung night shift kayo o na pagising-gising kayo sa gabi, late ka na bang matulog o maaga ka na gigising. Bumawi ka na lang, Kailangan mo rin kasi dito is nurturing yourself. May mga papers and documents ako na nakikita pagdating sa Aquarius, siguro may mga past documents pa na hindi pa tapos o may mga papers and documents na dapat mong asikasuhin, isulat, kung ano man yan, no? Ako nakikita sa iba sa inyo. May inintay ka raw? Iba dito, travel is coming, Ganyan. You are patiently waiting sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo na malaki or mahalaga at importante sa'yo. Parang hinihintay mo to achieve, to fulfill yung bagay na yun. Ate, mangyayari ba siya? Naku, may gulo pa. Meron daw na may devil. Ay, naku. Ibig sabihin, may dalawa hanggang 3 tao ang makakatulong sa'yo to achieve the situation. Yun ang sabi, Sa iba naman sa inyo is may taong lalaki na may dark thoughts sa'yo. Or pwede itong tao na to is straight to the point or masakit siyang magsalita. Pwede itong tao na to is sakim at makasarili. Hindi ko alam kung sino siya sa inyo. Well, babae o lalaki man siya, pero nandun din yung point na magkakaroon kayo ng mga pag-uusap about territorial. Ba't lumabas pa kasi si dito? Sabay ganun Yan, yung iba sa inyo is feeling anxiety, depression, yan, mga nabofocus kayo on the past situation or may mga feeling burden situation, yan. 1, 19, 21, 23, 34, Sagittarius, Virgo, Aries, Capricorn, and Gemini. Okay. May mga bagay ka daw na iniisip
or you're nagsisinking information ka, maybe nahado sa point na yun. Kumbaga nagkakaroon ng mga challenge, may mga bagay na you want to structure but still in a delay. Ibig sabihin, nadidelay, i-delay, o madidelay. Parang nandun sa point. Basta may mga delay situation. Ako nakikita sa iyo. Oh my God, ang dami mong delay. Hindi ka nag-action? Mag-action ka, Aquarius. Kung gusto mo yung mga bagay kang gusto mong umpisahan, gawin mo. Ngayon na ang panahon. Huwag ka mag-worried, huwag ka ma-stress. No? Hindi yung point. Kasi kailangan mo kasi mag-action. There's an enemies. Ako nakikita sa iyo, Aquarius. Yan, may enemies, may tao na mataas ang ego, may paghihiwalay. Pwede ikaw, inihiwalay mo yung sarili mo, or someone inihiwalay niya yung sarili niya, or magkakaroon ng distance, no? Or paghihiwalay. Hindi ko alam what way. But there's a papers and documents din ako nakikita sa iyo. Mahilig kayo mag-hiking. O yung mga trial situation ako na nakita sa iba sa inyo. Or sa iba naman is losing something valuable sa iyo. Aquarius. Hindi ko alam ano yon. Sa iba naman sa inyo is mananakawan kayo o may pagnanakaw. Sa iba naman is pwedeng mawawala ang mga mahalagang bagay sa inyo or mahuhulugan, mga ganon. May pamimintas. Either ikaw ang mamimintas o may tao na pipintasan ka. Ingat na lang din kayo sa mga depression and disease. May mga daga ba sa inyo? Or nahado yung point na may taong may sakit. Baka magkasakit kayo, ganyan. Ingat na lang din, ano? Ako nakikita dito. May obstacle and blockage ka kasi, no? Dito sa sitwasyon mo. Basta kung ano man yung challenge mo, umpisahan mo na. No? Put your effort dun sa bagay o sa sitwasyon. May pag-uusapan daw kayo related to, government situation. Government, parang kakaroon ka ng connection doon. Government, official building, bahay, lupa, any situation, mga ganyan. Or there's an authority. Pwede may makakausap ka na mataas na tao, ganyan. May loneliness ka, no? Meron din ako nakikita sa'yo na pwede kita i-stress mo if you have a negosyo, pera, related ang pera, finances, pwede na doon. Pwede yun yung kinaka-stress mo. Pwede na doon sa point na yun. Or may mga magkakaroon, or maybe you're thinking about negosyo, ganyan, pera, pag-gain ng wealth, or appointment, mga ganyan. Kung may mga business kayo, ganyan. May mahalagang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng ikaka-worried mo daw. Basta mag-action lang kayo, ha, mag-action. Don't delay any situation into your life. And then, syempre, huwag mong limitahan yung sarili mo. No? Ang sinasabi dito. Kung alam mo sa sarili mo na makakagod yun, kailangan mo kasi malagpasan yung mga obstacle in life. Basta pursue lang ng pursue. Don't lose hope. Energy ni Aquarius. Pwede may makapagpapabigay sa'yo ng stress. Pwede na doon sa point na yun. Diba? May tao na magbibigay sa'yo ng stress. Or depression. Energy ni Aquarius. Tower and tower, oh. Ay, Galileo. May gulo. May gulo ka. Tingnan natin. OMG. Pangat ng card mo. Basta i-reverse nyo to, ha. Okay. Energy mo. Energy mo is meron daw tao na makikipag-communicate ka sa kanya or makikipag-communicate siya sa'yo. Pwedeng itong tao na to is mas matanda sa'yo or pwede naman itong tao na to is matagal mo na talaga siyang kilala o nakausap mo na siya. Pwedeng magulang mo, pwedeng nakilala mo na talaga o kaibigan mo siya, pwedeng nandun sa point na yun. Basta kilala mo siya or makikilala mo siya maybe sa iba. And then, ang energy rin na nakikita ko sa'yo dito, magulo kasi yung isip mo ngayon no? Sa nakikita ko sa'yo dito, or pwedeng marami ka lang talaga iniisip, may mga daydream ka, pinapantazizing, may mga
may mga pinapasa taas mo na lang yung sitwasyon, nandun sa point na yun. Kasi iba sa inyo, ano talaga kayo, maka-Diyos, ganyan. No? Yun. And then also is energy mo rin, may mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yun ang sabi. And then also is, meron ka daw mga, may babalikan kang nakaraan, or maybe, meron ka mga marireminizing from the past situation, or marirevisit mo yun. Yun ang sabi dito. Sa iba sa inyo, energy nyo, magulo kasi isip mo eh. Baka hihingi ka ng payo, or may tao na magbibigay ng payo sa'yo, or may tao kang papayuhan. Mga ganun. New beginning coming, no? Dito sa sitwasyon. Kasi walang kasiguraduhan yung iba. Parating kay Aquarius. Ano ba? Devil? Nakita ko si Devil. Biniyak ko siya eh. Ba't ikaw ang lumabas? Diyos me, Marimar. Sino ang devil ng buhay niyo? Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. There's an end of a situation happen into your life. May magtatapos. End of the cycle. No? Nandun yung point na yun, and may mga transformation or paglipat na magaganap o mangyayari. So, iba naman sa inyo is may tao na babae ata to. May babae tsaka lalaki kasi. Pwedeng baliktaran, no? Basta ang sasabihin ko yung point may tao na pwedeng nananahimik siya or hindi siya gano'n nagsasalita or pwedeng nandun yung point na hindi kanya binaliwala ka niya, pwedeng nandun sa point na magkakaroon kasi ng pagsasaayos or makikipag-ayos o magkakaroon ng pagsasaayos, parang gano'n. Yun ang nakikita ko dito. Pwede magsusorry sa iba or pwede magkakaroon ng pagsasaayos o isasaayos. Or hando yung point of offering. Sa iba ha. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa iyo is makakaramdam ka raw ng dissatisfaction or maraming tatakbo na self-questioning sa iyo. Kaya mapi-feeling stuck ka na doon sa point na yon. Kakaroon ng rejection, ano? May mga union din ako na nakikita dito. Yan, pwede may mga union, we comes together, we comes to a relationship, family, connections, yan na nakikita ko dito, o kapamilya. And then also, parating is, pwede may lalaki ako nakikita, hindi ko alam kung sino yung lalaki na to, is, actually, 3 nga yung lalaki na nakikita ko eh. Hindi ko alam kung 3 ba kayo, 4 ba kayo, yan. Hindi ko alam kung anak mo siya or kapatid mo ba siya. Basta may 3 ako nakikita. 3. Kasi may isang babae eh. Pwedeng iba dito baliktad yun ano. Pwedeng 3 babae, 1 lalaki. Or iba dito 3 lalaki or 1 babae. Pwede na doon sa point na yun. O 3 or 5 man kayo. Yun na nakikita ko. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is may makakausap ka raw na parang doctor, hospital ata yun, parang nakita ko, or teacher, or consultant, or a lawyer, mga ganon, or interview, if there's an interviewing situation, may mga ganon daw sitwasyon, or may magbibigay ng advice, ganyan. You feel rejected in some aspect of your life. Hindi ko alam in what way, but you feel rejected, na doon yung point na yun na sinasabi dito. And then, syempre, iba dito is parang may hinihintay daw kayo. May mga on and off action ako na nakikita sa'yo o nahandun yung point sa iba is naghihintay kayo ng sign. Alam mo, makaka-receive ka raw. May marireceive ka raw.
Either gift, or ikaw ang bibigay nito, or tulong o pagmamahal. Yun ang mga parating sa'yo. May apology eh. Totoo kaya itong apology na to? Hindi ko alam kung ikaw yung mag-a-apology or someone is mag-a-apology. Alam mo, hoping hindi ikaw or hoping wala sa inyo. Sana kung sino man itong energy na to, sorry. Pero ang sabi kasi dito is may tao na magiging distraction mo para makamit mo yung kahilingan mo sa buhay. Siya yung magiging blockage mo. Lalaki. Pinoy yung tenor. Hindi ko alam kung sino siya. Sa iba, siguro babae sa iba. Kasi there's a shattered dreams happen. Kumbaga may mga dissatisfaction, failure, sadness, or maybe mayroong tao na materialistic. Or puro lang siya pera, ganito, ganyan, ganun. Sakim, mga ganyan. Pwede na doon sa point na yun. Dapat iwasan ni Aquarius. Babae man siya o lalaki, ha? Dapat iwasan. Alam mo, may mga pinag-uusapan kayo sa pera kasi kaya na pala lumalabas yung pera sa'yo. Problem mo ba ang pera ngayon? Or there's a big issue when it comes to money? Sana wala, no? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo magkaroon ka ng mga pagpapaliban sa sarili mo, tamarin ka, yung maghintay ka lang, at hindi ka mag-move on, o mag-moving forward, hindi ka mag-action, at hindi ka maging aware. Iwasan mo rin na pag alam mo na sa tama ka, paglaban mo yung sarili mo, and then syempre, try to make it balance din. Iwasan mo yung mga tao na pwede ka abusuduhin, biglangin, dayain, gamitin, o kaya is yung mga mangungutang sa'yo, umiwas ka, sabay ka rin eh, no? Mas hindi na makakabayad, di ba? Iwasan mo yung mga dati mong situation na pwedeng maulit o mangyari sa'yo. Yan. Halimbawa, dati hindi ka naman nag-iipon ng pera, ngayon mag-ipon ka na ng pera, ganyan. Dati hindi ka gano'n na nagbibigay ng effort sa isang bagay sa sitwasyon mo, ngayon magbigay ka na ng effort, di ba? Para hindi na mangyari yung nakaraan, mga ganun sitwasyon. Yung, para hindi na maulit yung mga nangyari, mga ganun, no? Huwag ka mapanghihinaan kung may mga basta focus lang daw, Iwasan mo na hindi ka makapag-focus, na to commit the situation to success, at hindi mo ibigay yung best mo talaga para makuha mo yung sitwasyon. Yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, yung ma-unfocus ka iwasan. Tsaka magkaroon ng pagpapabaya. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love, vision. Tandaan nyo palagi yung vice versa. Pag hindi nyo naintindihan yung vice versa, i-google nyo na lang. Ay, ano ba yan ate? Okay, sa mga single, iba dito family related to. Ayo. Oh. Okay. Sa mga single dyan, meron kang kakilala. Either nakakausap mo na siya or meron kang kakilala na magkaka-connect ulit kayo ngayon. Pero mag-ingat ka lang sa kanya. Parang siya masikreto. Or may lihim siya na itatago sa'yo. Kailangan open eye ka dito, ha? Yun. And then kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon na paghihiwalay.
no? Sobrang sakim at makasarili kasi itong sitwasyon na ito. Itong isa sa inyo, andun yung frustration, ganyan. Andun yung point na sobrang regret pagdating sa connection na ito. Napaamo ka niya, no? Pagdating dito. Pero alam mo, isa sa inyo, nahahatak pa rin ng connection. Yan, nagkaroon talaga ng mga rejection. Merong, merong, babalik ba siya ate? Kasi may pagbabalik eh. Either na sa communication happening to you, sa inyong dalawa, no, yung mga nagkahiwalay dyan, magkakaroon daw ka ng, ano, pag-uusap muli nitong tao na to. Hindi ko alam kasi parang meron siyang sitwasyon na ayang bitiwan or ikaw ito, no? Pwede mo pag-usapan kayo related sa mga family nyo. May pamilya na ba to? Kasi may third party sa iba, no? Either may pamilya ka na o may pamilya itong nakasama niya or may connection siya or pamilya. Basta there's a both connection eh, no? Ako nakikita. Yun na nakikita ko. Or also, is magkakaroon daw kayo ng connection muli nito. Maaari may mga pag-uusapan kayo nitong taon na siguro related sa mga mana, pera, territorial, bahay, mga ganyan. Kasi merong, isa sa inyo ayaw pakawalan yung isang sitwasyon eh. Hindi ko alam, in what way. Ate, mahal niya ba ako, ha? Hindi eh. Sabi ganun eh. Meron lang siyang ano, parang meron siyang mission. Hindi ko alam kung anong mission nitong impactong to. Sabi ganun eh, no? Baka makasarili lang talaga tong tao na to. Alam mo yung parang binigyan mo na isang tinapay, may plastic kang tinapay, di ba? Meron ka isang plastic na tinapay, binigyan mo siya ng isang piraso, kasi yung iba, ibibigay mo sa iba. Gusto niya angkinin niya lahat. Ano mga makasarili nga. Okay, kung kayo naman is in relationship, na may third party, alam mo na yon kung anong gagawin mo sa may mga third party dahil handito ka na sa sitwasyon na na-stress ka, di ba? Dahil siguro nga pasaway itong ano mo. Alam mo naman daw sa sarili mo kung anong gagawin mo, kaso iba sa inyo naghihintay lang din kayo. Kumbaga, binibigyan ka na rin naman ng sign ni universe, but nire-reject mo yung sign na yun. Kasi siguro nga, you're not willing to let go dito sa tao na to, di ba? So, yung mga third party. Basta tataan mo palagi, the choices is always available is in yours. You are worthy, tandaan mo palagi, Aquarius. So, may mga third party dyan, alamin mo, alagaan mo yung sarili mo. Basta, alam mo na ang tama sa mali, no? Yan. And then, malihim kasi ito sa iba sa inyo. Kung wala naman third party, connection, syempre isa sa inyo siguro may mga frustration kayo na pagdadaanan when it comes in this connection or pwede may mga ikinaka-frustrate, pwedeng sa part niya o sa part mo, pwedeng ganun, may mga kinaka-frustrate ang bawat isa o yung connection na ito or maybe nahadon talaga yung point na isa sa inyo is makasarili lang talaga. No, pwedeng nahadon sa pwedeng may mga bagay na paulit-ulit na ginagawa niya, mga ganong sitwasyon, kasi nagkakaroon ng disappointment. Pero syempre, ang haba rin ng pasensya mo, di ba? Eh, yun. Ganun talaga. Mahal ba ako, ate? Ha? Mahal, mahal, mahal ka niya? Sabi niyo. Pero mas mahal niya yung sarili niya. Or maybe this is you. Mahal ka naman niya sa iba sa inyo. Mahal ka niya kasi, yun nga lang, hindi ko alam kung ano yung kinaka-prostrate nitong connection na ito. Hindi ko na uhugutin. No, alam niyo naman nag-solusyon niyo dyan. Baka bukas pa tayo matapos. Makamusta po yung money ni Aquarius? Money po niya. Ngayon natin, baka may nagbago na sa money mo. Nagbago yun. Money ni Aquarius. Okay, pagdating sa money mo. Pagdating kasi sa money mo, pwedeng isa hanggang tatlong tao, ay dalawa hanggang tatlong tao na may boundary pagdating sa'yo sa pera. Or maybe you put boundary sa kanila, no? Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Ate, magsasucess ba yung pera ko?
Alam mo, you have a energy of a leadership situation. You know the fact kung paano mo i-manage. Kasi organized ka naman, no? Aquarius na nakita ko. Yun nga lang, syempre, may mga time talaga na mami-misalignment ka pagdating sa pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Sa'yo. Kaya ang sinasabi sa'yo dito, kailangan mo rin daw na protektahan yung money mo, depensahan mo kung kailangan depensahan, at syempre mag-put boundaries ka. Hindi porket na may kausapin ka, 'di ba? Na ganito, ganyan, ganyan, ano ka na. Hindi sa lahat ng bagay o sitwasyon is kinakailangan, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Medyo mahina ka rin mahina yung puso mo 'no. Kasi dito sa sitwasyon na nakita ko mahina puso mo. Kahit na nakikita ko you're strong, you have a strong personality, pero sometimes nagiging mahina ka pagkadating na sa mga gano'n. Pero nasa sa'yo 'to ha, ikaw pa rin ang magbabago nito, 'no, sa nakita ko. Pero may mga tao or may tao na magpu-put boundary pagdating sa'yo. Kumbaga kahit na kausapin mo sila about money or trabaho man 'yan, hindi ka nila gugustuhin. Yan, magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo or conflict when it comes to money-related, hindi pagkakaintindihan, mga disagreement, or may mga taas ang ego. Ganyan. May mga, alba, kinausap mo siya, ayaw niya, ganyan. May aayaw. May pag-ayaw pala. Advice. Okay, when it comes sa advice, you need to start a new beginning into your life. Ang sinasabi dito is, syempre is, ito na yung umpisa na make things happen, no? Ang sinasabi rin dito sa'yo, tapusin mga dapat tapusin. And then, syempre, you need to learn from the past. This is a time to awake. May mga time din na kailangan baguhin. May mga time na kailangan i-transform. Magkaroon ka daw ng awareness sa lahat ng aspeto ng buhay mo, physical, emotional, spiritual, sa pera mo man yan, any situation. And syempre, learn from the past. May mga bagay na kailangan mo na i-shattered. I-shattered? May mga bagay o sitwasyon na you need to change and you need to start a new beginning into your life. Alam mo, ang daming sign na binibigay sa iyo, Aquarius Universe. Sana ma-focus ka dun, Basta take it action, be creative, and may mga bibigay sa sayong opportunities sa buhay. It's up to you if you want to accept yung opportunities na yun. Kasi may mga door na magbubukas para sa'yo. Arigato namaste, God bless.